abstract title. The back part of your mind, Lord, trace all the way back, Panginoong Diyos, para makita namin, Lord, hallelujah, the things that were, the things that are, and the things that are yet to come, Lord. That's right. Father, napaka-palad po kami, Lord Jesus. Dahil nakita kami, Lord, na kami ay nasa isang junction ng panahon, Lord. A most glorious day, a most glorious age kung saan all the sages, all the prophets, and the great men of God sa mga dating mga panahon have looked forward, Father, to this day, and yet hindi sila nakabilang. At kami ang tunay, Lord God, na nakatamasa, Lord, ng iyong napakalaking biyaya. We found, Lord Jesus, in this day, hallelujah, to see the ending, Lord Jesus, of time and the blending of time into eternity. Yes, right. Hallelujah. We pray, bawat isa sa amin ay maging kaaya-aya at karapat-dapat worthy of this greatest calling, Lord God. Salamat, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. And speak to us ngayong umaga minsan, Lord God. And unfold, Lord Jesus, your words sa amin para higit kami, Lord, maging ganapan handa. Higit kami, Lord Jesus, para maging ready, Lord Jesus, to meet you up in the air, Panginoon, Lord. His bride making herself ready. Father, help us, Lord, sa umaga na ito, Lord God, to be a worthy vessel to hear what your Spirit is saying to your little bride, Lord God, that we may have your grace to be overcomers at makatagumpay at lumakad ayon sa iyong mensahe, sa iyong kalooban, Lord Jesus, Father, and to be a light and to be a blessing, Lord Jesus, and living a peace of bread of all men. Sa namin pinagkatiwala ang lahat na ito at yung lingkod ay gamitin mo lang ang instrumento daluyan. Yes, Lord. To speak a word to flow from your throne unto your peace. Father, Lord, we give you all the praise and the glory and the honor, for you are worthy. Sa namin binabalik lahat, kapurihan, kalwalatian, karangalan at salamat. Ito, Lord Jesus, ang aming samanalangin sa tanging at madami sa pangalan, Panginoon Kristo. Lahat magsabi na Amen? Amen. God bless you all. Let us read our text of mga ito as we continue. Ano mo ang prophet natin, sabi niya, you can read the scripture, a verse, and stay there. Mga ilang buwan at hindi ka pa matatapos. So we're still in Psalms chapter 27, mga kapatid. And a text that the prophet used, mga kapatid, para sa isang paksa na napakahalaga para sa ating araw na ito. Psalm 27, first 5 verses, verse 1 to 5. Sabi po dito, praise be the name of God. A son of David, no? Sabi rito, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemies and my foes, came upon me to eat of my flesh, they stumbled and fall. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that I may dwell, that I may seek after, and that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me in His pavilion. Amen. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. John chapter 14. Amen. Sabi ko rito, verse 1 and 3. Glory. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house are many mansions. If we were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you.
And if I go and prepare a place for you, I will come again Yes. and receive you unto myself, that where I am, there you may also be. Pagpalain na ang salita ng Diyos. God bless you all. May all be seated. Praise be the name of God. Hallelujah. At puli ng Diyos sa umaga na ito. Amen. Kayo ba ay pinagpapala? Kapatid? Praise God. We want to thank the Lord sa lahat ng biyaya at kamukihan niya. Amen. Sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng mga tagumpay. Amen. We heard the testimonies. We have heard the, we want to welcome from our brethren, Sister Eva. The Lord bless you. So good to see you. And of course, Brother Jerry and ating kapatid na nag-sacrifice din ng halos isang buong linggo. Mahigit nga naayos niya yung ating aircon dito. Praise God, nakita ko yung sacrifice niya. Started last Saturday, hanggang hapon. Hindi lang umulan, sana, but still by the grace of God. Amen. Pinagsagaan ng ating kapatid. Want the Lord to bless him and ask you all to say a word of prayer din para sa kanya at sa kanyang pamilya. Nawa ay kasama niya sa Amen. Of course, Brother JR. Amen. No, praise God. Amen. Salamat. Salamat natin. Ang kapatid, Brother JR. And Brother yang hasta Eva nga. Welcome her. Welcome her. Salamat. Praise the Lord. And everyone else. Especially of course our young people that I would like to have a word with right after our message. Praise God. A few minutes maybe. And this afternoon pray for us. I will be going to attend a ministers meeting down south. Dun sa mga kapatid natin, mga ministro dun sa south. Amen. So pray natin din yan. There are brothers that would like to come and pastor numbers like that who try to make the kapatid. And next Saturday, or next Sunday is our outdoor fellowship. And we want to talk to the young people and the youth. We want to set time the men's. And I want to ask for pamanhin sa mga men that we did not push through with our men's fellowship last night. At may ilang mga kapatid medyo occupied din. And we will try to make it this coming Saturday by the grace of God. Amen. Our men's fellowship on this coming Saturday. So pray natin lahat dyan. We want to really be worthy. So tayo lahat maging kaaya-aya at maging karapat-dapat. Amen? Sa ating Panginoon when He comes to take His bride into glory. Amen? At tayo ay kailangan maging handa. Tayo ang gagawa ng effort para maging handa tayo. Amen? Sa lahat ng klaseng kasalan, wala ka naman makita na yung groom ang naghahanda para sa bride. Tama? Ang bride ay naghahanda sa kanya. Amen. Amen. And his wife has made herself ready. The groom just provides lahat ng mga materials. And our bridegroom, Jesus Christ, by the grace of God, ay nakita natin, He has provided us all the materials that we need on our journey dito sa buhay na ito. Para maging handa at kaya-aya at karapat-dapat sumalubong sa ating Panginoon. Amen. Amen. Praise be the name of God. And that is why our prophet, when he preached the message, rapture, ay kinuha niya itong text natin from from Psalms 27, and then he just laid it there. Amen. At hindi naman niya hinimay. Amen. Ang kanyang tinalakay ay 1 Thessalonians 4, the shout, the voice, and the trump. But he did not touch on Psalms 27 that he picked up as a verse. And we have to get the mind of Christ that was in our prophet. Tama? Bakit niya kinuha itong mga talata na ito as a text for a very strange or a very peculiar message, the rapture, which is only para kanino? Para kanino lang rapture? It's for the bride. Because outside of the bride,
you're not going to make the rapture. Pero hindi natin pinag-usapan yung kaligtasan, mga kapatid. Because there will still be a lot of covenant na makasama sa kaligtasan. Pero iba ang kaligtasan covenant ng nobya sa araw na ito. Ang pinakakaligtasan na covenant natin is going up in the rapture or raising up in the resurrection. Amen? Praise God. Kasi ang resurrection at ang rapture ay iisa po. Amen? Praise God. Kaya yung mga lupik na tinalakay ng ating prophet, the shout, the voice, and the trump, pagdating sa voice, ang tawag ni Paul is the voice of the archangel. Amen? But when the prophet came, ang tawag niya doon is voice of resurrection. Amen. Why? Because that is the face. Isang lupit na mga pag-agaw ay kasama ang lahat po ng mga saints through all the ages. New Testament, from the first age, from Alpha to 7 church ages, hanggang sa ating araw na ito, kung meron ng kapatid na nauna na natulog na, ang sabi ni Pablo, that you sorrow not, huwag kayo malungkot. Yung mga natutulog kay Kristo. Amen? Bakit? Kasi ibabangon ulit ng ating Panginoon. At tayo, we who are alive, hindi tayo makapagpipigil, will not hinder. Ibig sabihin talaga, ibabangon sila muna. At makakasama natin, at makikita natin sila. At magkakaroon tayo ng fellowship muna rito. At sabay-sabay tayo, aagawin muna. Sa lumulin ng ating Panginoon sa alapakan. Hallelujah. Amen? Praise be the name of God. But then a prophet came in his last day and took what David, the psalmist, wrote in Psalms 27, at meron siyang nakita. At in-inspire siya ng Diyos para basahin itong matalata na ito. At bakit? Yan ang alamin natin. What was in the mind of God that He inspired David to write itong 5 talata na ito. And He put it in the mind of a vindicated prophet sa uling araw upang kunin ang matalata na ito. Mga kapatid. Amen? Para ipakita sa atin ang isang certain na mystery truth. Mga kapatid. Para sa ating araw na ito. Which is the rapture. Yes. So, we have been studying these verses for so many meetings already. Or we've been going through this just to get an inspiration from God. Why? Why a prophet picked up these verses? Ano ba yung nasa isip ng Diyos na inihayag niya kay David? Ano ang nasa isip ng Diyos na ipinagkaloob niya at in-inspire niya yung prophet natin para basahin itong matalata na ito? So as we go back and just review a few, mga kapatid, in the first few verses of Psalms 27, verse 1, tingnan natin. Anong sabi ng verse 1? There are 3 elements here, mga kapatid, na gusto ko pansinin. The Lord is my light. Amen. The Lord is my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. Mga kapatid. Glory. Hallelujah. Ang liwanag na ito, alam natin, mga kapatid. Bakit dumadating ang liwanag? Para mawala ang kadiliman. Amen. The only way para ang kadiliman ay mahiwalay is if you have a light. Amen. And we know the church ages has gone through darkness. Amen. Lalo na pagdating doon sa dark ages of Thyatira at ang kabayo tumatakbo ay kabayong itim, which is darkness, which is dark ages. And slowly the Lord, ano nire-restore ng Diyos? Habang tumatakbo, look at that diagram, nire-restore niya yung liwanag na nawala. Amen? Yes. From Alpha, alam natin buong liwanag because Jesus Christ was there. And Jesus Christ sabi niya, I am the light of the world. Tama? Praise God. But then this light, through 7 church ages ng 2,000 taon, unti-unti nawala, hanggang dark ages, almost nawala. But then God started to restore the light. And the light is what? It's the truth. Yes. Na dala-dala ng bawat mensahero para sa araw nila. Tama. Praise God. The light of truth. Amen. Praise God. Glory.
na magbibigay ng ano? Ng kaligtasan sa mga tao, sa bawat age. As every age, as the bride ng bawat panahon, na-recognize nila yung liwanag na dala-dala ng kanilang mensahe. Then ano, what happened? They come into a condition of being redeemed, being saved by God. Amen? Praise God. Glory. Hallelujah. Hanggang pagdating dito sa araw natin na ito, and Laodicea comes in our day. And Laodicea, sabi ng message, Laodicea goes into total darkness. Alam mo lang, Laodicea, then lagay mo lang, total darkness. Ano nangyari sa Laodicea? Laodicea nagkaroon ng total darkness, total blackout. Mga kapatid. Meron ba? Is that the way it was said? Mga kapatid. Total is either total darkness again, mga kapatid. Laodicea is going into total darkness again, mga kapatid. At ngayon, anong ginagawa niya? Binibindicate niya sa pamagitan ng liwanag ng buwan. And remember, the moon represents the church or the bride. So we are in the absence, sabi niya, of the sun, saan ang liwanag? Ang liwanag ay nasa buwan. Kaya tuwing gabi, pag walang liwanag ng araw, ang liwanag may kita mo doon in the heavenlies is the moon. And remember, the heaven is God's first rival. Yun ang unang Biblia ng Diyos. At tayo, bilang the bride, the moon that's reflecting the light in this last day, maski sa gitna ng kadiliman at evening time, binigyan tayo ng liwanag. At tayo ngayon, and Jesus Christ turns around and says, you are the light. Amen. He was the light 2,000 years ago, but then, He has gone up into glory, and in the absence of the sun, bumalik siya, you are the light, because what? Kasi nakita na Laodicea will go into total darkness. Kaya alam mo, buong Laodicea, walang makitang liwanag, liban and outside of the bride. Mga kapatid, ang nobya na nakita ng liwanag sa uling araw na sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng pag-recognize natin sa mensahe at sa mensahero sa araw na ito. Glory! Praise be the name of God. It is now the rising of the sun again. Mga kapatid, praise be the name of God. Hallelujah. Kaya when we talk about the light, mga kapatid, praise God, the Lord is our light. We're talking about, mga kapatid, yung kanyang effect sa atin. Mga kapatid, hallelujah. Sa ating spirit being. Remember, let me get a verse from the book of Psalms. Mga kapatid. Okay. Psalms chapter, glory. Let me see if I can get that verse for you. Thanks. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Psalms 119, verse 105. Sabi dito, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga kapatid. Yung salita ng Diyos ang lampara. Tanda natin, ano ba dala-dala ng mga wise virgins? Parang lamp. Ano kaibahan ng wise at foolish? Pareho naman may lamp. Pareho silang may salita. Ang problema dun sa isa, walang tamis. And it will take the Holy Spirit, the oil of the Holy Spirit to light up the world. Amen? Kasi kung walang liwanag yan, it is just what? Mechanics. Yung lamp ay mechanics. The Word
Pero kung hanggang mechanics ka lang, the letter will kill you. Tama. Without the light na galing sa Espiritu Santo, that shining the Word, then wala ang effect. Di ba yun din ang dala-dala ng almost every church and denomination? Natin nilang salita. But they lack. That is what makes them foolish. Mga kapatid. Kasi if the Holy Ghost is there, sisindihan niya. Amen? Because sisindihan niya yung lampara para magkaroon ng liwanag. Let me get you another verse. Lord. Okay. Ano yan? Okay, look at this. Now, Proverbs, chapter 20, verse 27. The spirit of man is what? Is the candle of the Lord. Yan ang kandila ng Diyos. Searching all the inward parts of the belly. Kaya wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Amen? Kasi ano ang ating spirit? Ang spirit ng bawat isa, bawat tao na lahat ng tao, kasi lahat ng tao tatlo ang sangkap eh. Tama? Body, spirit, soul. And our spirit, mga kapatid, yun ang nakadugtong sa Diyos. Kasi kung wala ang spirit, wala ang buhay. That's the breath. The spirit of man na nakadugtong sa Diyos, yun ang kandila ng Diyos. Paano ka makakatago sa Diyos? Kung meron isang bahagi ng Diyos na nandun sa iyo, na yun ang ginagamit ng kandila para hanapin ang lahat ng pinaka-inward part of your belly. When we talk about the inward part of your belly, we're talking about what? The belly. Kasi ano ba nasa loob pa ng spirit? What's inside the spirit? The inside of the inside. What's the inside of the inside? So we talk about the inward part, we're talking about the soul. Amen? So ang ginagamit ng Diyos, mga kapatid, your spirit, which is a candle of the Lord, hinahanap niya lahat. Wala tayong matatakot. So we talk about the light, we're talking about the candle, we're talking about yung sinisindihan ng Diyos na sa atin, na nagbibigay ng buhay, mga kapatid, nagbibigay ng liwanag, mga kapatid. It's affecting our spirit real, mga kapatid. Kasi your spirit real can be in darkness, mga kapatid, kung ginugulo ng kaaway. Tama? Because we have war, we have battles lagi. Amen? In our spirit, we always have battle. You will always have a battle. You will always have a problem, mga kapatid. Alam mo, yung spirit ay sadyang nasa gitna. Alam nyo. Una, when the prophet, before the seals was opened, nilagay niya sa innermost man. When the seals was opened, nilagay niya sa gitna talaga. Alam mo bakit? Kasi yung gitna na yan, affected by what? Dalawa. The inside, which is the soul, and the outside, which is the flesh. Tama? Kaya doon ang nagiging greatest battlefield, yung spirit real natin. Praise be the name of God. So if you're in a battle, mga kapatid, naalala nyo si time ni Joshua? Nung sila'y nagigera, bakit? Hiniling niya sa Diyos. Sabi niya, lumulubog na yung araw. Sabi niya, pag lumubog yung araw, tumilim na naman, ano mangyari sa mga kaaway? Ang kaaway, pwede na naman mag-regroup na naman sila, mga kapatid, para kinabukasan na mag-gera na naman sila. Nananalo na sila. Joshua. Kaya alam mo, hiling niya sa Diyos. Lord, huwag mo palubugin yung kailangan mo ng liwanag. Why? Because you're in a battle. Amen? Yes, amen. Kaya alam mo, anong ginawa ni Joshua? Binigay ng Diyos kay Joshua yung kapangyarihan na pag nagsalita, pati yung mga
Pati yung mga heavenlies, pati yung mga heavenly bodies ay sumusunod. Amen. Tingnan mo yung kapangyarihan na binigay ng Diyos kay Joshua. Glory. At anong generation tayo ngayon? Joshua. We're in the Joshua generation na binigay ng Diyos. If we know who we are, Right. we are in the ministry na sumunod kay Moses na binigay din ng Diyos ng kapangyarihan. Pag nakikita mo yung battle is great, you call on the light. Dahil sabi niya, araw, huwag kang lumubog. Buwan, diyan ka lang. Kailangan tayo yung buwan. Tama? Amen. Ang buwan, mga kapatid, ay nakasteady lang. Hindi lumubog. Yung araw, nakasteady lang. Hindi lumubog. Saan ka nakita? Glory. Sa isang natural na araw, nasabay yung araw at ang buwan na dyan. Amen. The sun was reflecting the light. At pero sabay sila na dyan. Hindi lumubog yung araw at yung buwan nakasteady lang, mga kapatid. Kaya pag nakita natin itong mensahe, mga kapatid, talagang nakita na natin talaga itong mensahe. Amen. Amen. You will find your position at hindi ka nagagalaw dyan. Amen? Praise be the name of God. Hallelujah. Because the Lord is our light. Yes. Sinisindihan niya ang liwanag, yung inward parts natin, yung searching, your spirit, our spirit. That's where the light should be. Kasi in the very inward part of the soul or the part of the belly, na sinasabi ng ating Panginoon, out of your belly will flow rivers of living water. The inside, the innermost man, mga kapatid, kung ikaw ay sinilang na muli, you're already saved, mga kapatid. You have a blessed assurance. Hallelujah. Amen. Your soul, pakihanap, ay ano? Your soul is an attribute. Yes. Soul, type mo lang soul, type mo lang attribute. Meron ba? Iwalay mo lang soul sa attribute. Andyan? Apat. Sige, napin natin. Sige, next go. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige. Yan ba yan? Yan na. Asan na? Asan na yung quote niya? Balik. Balik. Lumagpas ka siguro. Yan. Sige, baba. Sige, baba. Sige. Yan ba yan? Ba't nawala yung quote na yan? Your soul. Asan yung soul sa attribute dyan? Sige nga. Ibalik mo lang. Sige pa. Next go. Sige pa. Sige, baba mo. O baka umakyat. Baka lumagpas ka. Hindi, no? Baba yata. Sige pa. Sige. Go on lang. Sige pa. Yeah. Your soul is a part of God. Kailan naging bahagi ng Diyos? Nung ikaw ay sinilang sa mundo na ito? No. Hindi pa. Kasi old soul ka. So yung unang kapanganakan natin, yung kaluluwa mo ay hindi talaga bahagi ng Diyos. Yan ay permitted lang ng Diyos. Dahil bakit? Galing sa maling puno. It came from the wrong tree. It came from the tree of knowledge. And the tree of knowledge is Simeon. If the tree of life is a person, then the tree of knowledge is a person. Galing yan pala kanino? Kay Satanas pala. Amen. So yung unang kapanganakan natin, yung kaluluwa natin ay permitted lang, pinahintulot lang. Pero hindi pa yan part ng Diyos. Kung na-born again ka na, then your soul is now a part of God, an attribute of God na nakadisplay dito sa lupa, sa mundo, sa pamagitan ng itong katawan. Amen. Amen? Praise God. So alam mo, ang Panginoon, nung sinulat ni David yan, the Lord is my salvation, he's talking about your soul. Tama? Napabigyan, mga kapatid, ay na-quicken na yung sin. Amen. Na wala na magagawa ang kaaway. You have a blessed assurance. You're assured Amen. of your eternal destination. Amen. Kasi bakit?
Sabi ng prophet, hindi ka pwede mawala Yes. Amen. sa kamay ng Diyos. Right. You cannot be lost. Right. Paano kung maging lost? Bahagi ka ng Diyos. Amen. You're as eternal as God is eternal. Right. Amen? Paano ka nagkaroon ng eternal life? That means, all the way back, nandiyan ka sa isip ng Diyos. Yes. You are an attribute of God. Nung na-born again, na-display na yun. Nung hindi pa na-born again ka, hindi nakikita ang bahagi ng Diyos sa'yo kasi wala pa. It was still dormant. Seed form pa. Amen? Now, when you talk about salvation for this bride in this last day, we're talking about the innermost man, the soul that has been redeemed mula sa isip ng Diyos. Amen? At na-display na rito at na-quicken na yung Tama. seed. You were born again. Amen. Praise God. So when he says, the Lord is my light, he's speaking about your spirit. When he speaks about, the Lord is my salvation, he speaks about your soul. When he says, the Lord is my strength, ano sa tingin nyo? Sana? Kalakasan na. Ito yung katawan na yun. Amen. Amen. He's talking Amen. about yung kalakasan ng ating katawan. Let's read this quote, kapatid. Praise God. Hallelujah. That I've read to you before. Hallelujah. Glory. And I'm going to read to you again. Praise God. Sa message ng The Contest. Hallelujah. As the enemy comes in like a flood. Kaway, di ba? Alam mo yung mga sunod na verses after verse 1, ang sunod, verse 2 and 3 ay lagi tumutukoy sa ginagawa ng kaaway sa atin. Di ba? Praise God. As the enemy comes in, ang message title ay The Contest. Yan. Sige. As the enemy. Alam mo, pag nandyan yung kaaway, kailangan nakasuot, kasi gera to eh. Kailangan nakasuot ang buong balote, the full armor of God. Huwag kang lalabas at gera-gera dyan na hindi mo suot ang buong balote. I tell you, garantisado, matatalo ka. Tama? See? Alam mo, yung parang yung mga gobyerno, parang yung sa time, even in the time of David, na yung hari, hindi na isusugo yung sundalo na hindi kompleto ang balote. Tama? Naalala no? Nung si David nag-volunteer kay Hari Saulo, sabi niya, gigera ko. Si Goliath, alam mo, unang gawa agad ni Saulo, pinasuot ng balote. Kaso nung nasuot ng balote, hindi naman sukat sa kanya. Kaya sabi ni Haring David, binubad niya ang balote. Kasi alam mo kapit, si David had a revelation na meron siyang spiritual na balote. Spiritual na armor ng Diyos. Amen. Kaya hindi siya natatakot kay Goliath. Kaya tayo spiritually, meron tayong balote mula ulo hanggang paa na iniisa-isa ni Apostoles Pablo sa Efeso 6. Amen? Ephesians chapter 6 speaks about the whole armor of God na kailangan natin isuot bago ka lumusob sa gera. Siguraduhin mo lang. Ako pati. That God is with you. The helmet of what? Ang unang-unang helmet is what? The helmet of salvation. Praise be the name of God. Hallelujah. Ibig sabihin, kailangan talagang na-reveal na sa atin, not by a head knowledge, but a heart knowledge, mga kapatid, as an assurance. Mga kapatid, naligtasan ko sa Lord in my salvation. Kasi yung iba, hanggang head knowledge lang ang kanilang kaligtasan. Alam mo kung hanggang ulo lang kaligtasan, kaya ba igera ng kahawayan? Tandaan mo. Kaya ba igera kung hanggang dito lang? Pero pag yan ay galing sa loob, ay wala na magawa ang kaaway. You cannot be lost. You're as eternal as God is eternal. Kung reveal sa atin yan, mga kapatid. Then the enemy will just stumble and fall. Sabi ni Herring David, habang na-reveal kay David yan. If the enemy comes, they stumble and fall. Wala silang magawa. Amen.
And we're, as the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raise up a standard against it. We have come to the end of this thing. Mahiwaga ng Diyos has been completed. Ano na hinahanap natin ngayon? Yung lakas na lang. The Lord is my strength. We're looking for a more strength, a rapturing strength, Amen. to meet a worse force that will rapture the church, take it into glory. Yes. Tama. See, that was 1962. Anong pamagat? Gera. Contest. Amen. The Lord is my strength. Next po, after 1962, why cry 1963 naman? Tingnan natin. Sabi niya, Hallelujah. We have lived, apostrophe, we have lived, past tense, we have lived the time out. Sabi, tapos na. We have lived the time. We have lived the time out. We have lived the time out. Yeah. At the time of Rapture. the rapture. Is at hand. Ano hinahanap natin? We're looking for a rapturing faith that can pull the church together and give it some supernatural strength na saan? Glory. That can change these bodies that we live in. Amen? Tama. Amen. The Lord is my strength. The Lord is my light. The Lord is my salvation. The Lord is my strength. Kompleto ba? Spirit, body, Yes. soul, kompleto. Kasi ano pag dirapture ka ng Panginoon, hindi naman pwede i-rapture lang yung kaluluwa mo at iwanan yung katawan. Alright. Bakit kaya i-resurrect yung mga natutulog kay Kristo? Kasi kasama yung katawan. Amen. Amen? Kasama yung katawan sa redemption ng Diyos. Kasama yung katawan. Kasama ba yung spirit? Yes. Kasama yung spirit. Mga kapatid, araw-araw, kasi may gera tayo. Amen. Okay, malaki. And the Lord, alam mo, para manalo ka lang, kailangan ang liwanag ng Diyos ay lagi Yes. nandiyan. Tama. Parang si Diyos. Huwag kang lumubog. Lagi ka nakatingin sa liwanag. Amen? It is always the rising of the sun. Kasi pag pinalubog mo yan, I tell you, saints. Amen? Magre-recruit ang kaaway. Amen? At matatalo ka. Kaya nga sabi ni Joshua, huwag kang lumubog. Sumunod ba yung ako? Amen. At kung meron kang revelation na ikaw ang nobya ni Kristo at pag nagbigkas ka ng salita, mga kapatid, susunod ba yung salita? Susunod. Because hindi ikaw ang nagsasalita. It's thus saith the Lord na nandun sa nobya. Amen? Kasi kung tayo lang nagsalita, tawanan lang ikaw ng kaaway. Sino ka ba? Pero kung ang Diyos na sa iyo nagsalita ay, ang kaaway ay manginginig. Tremble, they will stumble, they will fall. Kasi alam niya kung sino kaharap niya. Amen. Hindi naman yung nobya, hindi yung Diyos na nasa nobya ang nagsasalita. Amen. Obligado ba siya sumunod? Obligado siya sumunod. Yung araw nga sumunod, yung buwan nga sumunod. In the old times, in the time of Joshua, amen, look at the power of the spoken word ng taglay ng nobya sa huling araw na ito. Amen? Because she knows who she is. Alam niya. Amen? Kaya nga, the next few verses in Psalms 27 ay ano? Lagi tungkol saan? Sa ginagawa ng kaaway. Verse 2. Kaaway, the wicked. Ang enemy. Gusto niya ano? Tinitira lagi naman mo. Tama? Pero, the Lord is my strength. Ano magagawa? Ubusin mo na. Sabi ni Propeta Job, ubusin man ang mga uod itong katawan na yun. Babangon pa rin ako. Yes. With my eyes, I will behold my Redeemer. Amen. Amen? Sa gitna ng mga pagsubok, dumidilim yan. Amen? Sigurado yan. Kasi ang dami mo naramdaman ni Propeta Job yan, habang inuubos yung kanyang katawan na uod. Ang tawag natin dyan sa modernong panahon, ang tawag dyan, bensor. Di ba? Nakakita ka ng tawag na bensor. Buhay pa, inuud na yung katawan. Ito eh. Hindi kayo itong bensor talaga. Uud talaga. Kasi hindi na dumadaloy ang dugo. Alam, pag hindi dumadaloy ang dugo, nagkakaroon na ng bensor.
At lumalabas na yung uod. Yung uod talaga ay isang natural part ng katawan ng tao. Amen. Ayun. Hindi naman galing sa labas, galing sa loob. Maski anong gawin ng kaaway, I tell you, saints, they will stumble. They will fall. Amen? Kasi yun lang ang kaya ng tirahin ng kaaway ngayon, ay katawan. Tama. Pero kung nandun lagi nakasindi ang liwanag sa spirit mo, Yes. Amen. may magagawa ba siya? Wala. They will stumble. You have a revelation. Ubusin mo man itong katawan na ito. I will still have it. I will still. I will behold. My eyes will behold my Redeemer. Amen. With my own eyes. Ibig sabihin, alam na, babalik. Ubusin man ang uod yung mata niya, babalik pa rin yung mata niya. Amen. At makikita pa rin niya ang kanyang Redeemer. Amen. Pero habang nasa gitna ka ng pagsubok, parang ang dilim. Parang, di ba? Pero, si Job, saan siya tumingin? Hindi siya tumingin sa kadiliman ng pagsubok. Tumingin siya sa tagos. At hanggang sa dulo, nakita niya the lightning, yung light na sumisindi, yung thunderings and lightnings and voices. Doon niya nakita. Sa dulo niya, nakita niya ang Panginoon na katayo. Amen. Praise God. At dito, sa gitna ng ating mga pagsubok, mga kapatid, ay laging titirangin ang kaaway mo because may sticky nature. Kung hindi ka lang bigyan ka ng karamdaman, bigyan ka ng mga kahinaan sa laman, the lust of the flesh. Katawan pa rin yan? Katawan pa rin. Amen? See, kasi ang katawan natin ay sadyang maski sabihin natin, ligtas na yun, kaluluwa mo. Amen? Pag yung liwanag ay hindi masyadong maliwanag sa spirit mo, itong katawan mo ay tatamlay-tamlay. Amen. Tama. May sticky nature. Na pag pinapamper mo ang katawan mo, at sinusunod mo yung katawan, at ini-spoil mo ang katawan mo, ay tingnan mo kung ano ma-display sa katawan mo. Spoil. Hindi mo ma-display, spoil. Ano sa Tagalog yung spoil? Bulo! Ayan pala, bulo. Amen. I-spoil mo kasi katawan mo. Amen. Yung katawan gusto kasi lang maging Sisira na. maging sexy, maging maganda, di ba? I-spoil mo ngayon, di ba? Laging maging wapo, at kung ano nung pinaglalagay, ano nung pinaglalagay, cosmetic industry, di ba? Ano kaya nagko-cosmetic lang? Anong tawag sa cosmetic? Isang simple word, make-up. Ibig sabihin, totoo hindi. Ay, hindi, make-up eh. Di ba? Parang in English, make-up story. Ginawang story yan. Kaya pag nag-make-up ka, ano yun? Parang hindi ka totoo. Kasi make-up ka lang, make-believe ka lang. Tama? Hindi yan totoo. Pero ang nobya ay laging totoo na. Amen. Pero away, gusto kang gawing fiction. Alam mo, make-up, di ba? Fiction. Hindi totoo. Kwento-kwento na. Di ba? But this bride, meron tayong totoong kwento. We have a truth, mga kapatid. So the devil will come in like a flood. Atakin ka lahat. Amen? Katawan mo, spoiling ka ng katawan. Amen? Lalo na, kaninang Sunday school, lalo na, pagdating ng araw na may gawain, ay sasabihin ng katawan mo, uy, ano magising mo na? Kasi kawawa ka naman, napagod ka kagabi, napuyat ka. I-spoilin mo muna. Kasi Sunday lang naman ang araw ng pahinga mo. Okay lang yan. Pagdating sa church, at sa Sunday school pa lang naman, di pa naman nagpipreach si pastor eh. Oo, tingnan nyo. Ini-spoil yung katawan. Amen. Tama hindi. Kaya pagdating, sabi ni Brother Rene, ay may mga shifting pala dito. May mga first shift, may mga second shift, may mga third shift. Eh sana lahat tayo first shift na. Amen. Hallelujah. Ano kaya? Correct. Kung ang third shift ay sarado na yung pintuan, paano na? Late na, sarado na yung pintuan. Alala nyo, sino yung sinahan ng pintuan? Yung matalino o yung mangmang? Yung mangmang sinara. Kasi pagbalik nila, uy, katawatok sila, uy, sarado na ang pintuan. Mga kapatid. Minsan pinag-usapan namin mga elders kaya sabi yung ano kaya? Siguro natin, sarado natin yung pintuan. Sabi ni Bayan, bigyan natin ng grace. Amen. Kasi ang Panginoon na magsasara ng pintuan.
pa din. Because nakita ko sa Biblia, ang nagsara ng pintuan ay Panginoon nagsara. Tama. Pero sinong sinarahan? Ay mamangmang. Pero mga matatalino gusto maagap lagi? Gusto lagi on time kasi mga matalino gusto na makatch yung Sunday school. Maski minsan masakit yung Sunday school. Ang Sunday school minsan masakit eh. Bakit? Tinuturuan tayo ng tama. Kaya nga schooling eh. Tinuturuan tayo. Amen? So, huwag tayong magpadaya sa kaaway. Kasi ang kaaway gusto gawin lahat. Spoilin yung katawan mo. Kung di na-spoilin yung katawan mo, ano? Yung spirit mo naman, na kapatid. Praise God. War! Man. Pero kung nandyan ang liwanag, sa spirit na yun, kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka. I will be confident. Kasi hindi ka lumalakad sa dilim. Alam mo, pag medyo madilim, tapos sumalakad ka, at nasa gera, medyo alanganin ka. Kaya nakita mo mga gera, yung mga sundalo, lalo na yung mga tawag dito, yung mga police, yung mga agent, yung mga FBI agent, mga CIA. Alam mo yung mga baril nila, may flashlight, may liwanag. Kasi pag pupasok sila sa dilim, wala sila makita. Pero nandun nakatutok yung liwanag, kaya masisaan tumutok yung baril nila, may liwanag wala. Meron. Parang magkaroon sila ng kumpiyansa. Tama? Kung bumigera ka at nasa dilim ka, I tell you, yung hindi mo pala alam, yung kaaway mo pala, naka-night vision pala. Night vision. Ang kaaway may night vision. Nakikita ka. Ay, kailangan may night vision ka. Kailangan meron tayong, alam mo, ang nobya talaga. Nakita mo ba si Kristo? Nakita mo yung glory ni Kristo? Yung sevenfold glory ni Kristo? Amen. Sa Revelation chapter 1. Nakita niyo ba yun? Yung mata niya ay parang ano? Ang mata ni Kristo ay parang ano? Revelation 1. Tignan mo nga. It's verse Revelation 1. Tignan natin ang mata na natin Panginoon. Praise be the name of God. Chapter 1, verse 14. And his eyes ay parang flame of fire. Naninina sa apoy. Kaya ang mata. Kung ang mata natin ay para din ang mata ng Panginoon, ay walang magawa ang kaaway, maski nasa kanilang liwanag pa rin. The Lord is my light. Kita mo lahat ang ginagawa ng kaaway. Kita mo pa rin. Tama? So sa gitna ng gera, you will be confident. Kumpiyansa tayo. Hindi sa ating sarili, kundi dahil bakit? May liwanag tayo. The Lord is my light. Nakikita natin sa gitna ng kadiliman ng lahat ng ginagawa ng kaaway. Hindi na tayo madaya. Amen? Hindi tayo mabulaga. Tama. Ang kaaway, kaya ka lang ibulaga kung matindi. Tapos, kumpiyansa ka sa sarili. Doon ka natatalo. Pero kung ang kumpiyansa natin at ang confidence natin ay sa Panginoon. I tell you, the enemy will stumble. They will fight. Hindi ka mabulaga. Kasi bakit? Lagi ka handa. Lagi ka ready. His wife is always ready. Amen. Because meron kang liwanag sa spirit mo. Yung liwanag ng Diyos. Sa soul mo, may blessed assurance ka. Kaya kung titignan mo ulit yung Psalms 27, ang ginagawa ng kaaway sa kaluluwa natin, ay talagang, tingnan mo ha? Praise God. Psalms 27. If the foe should encamp against me, lahat ang gagawin ng kaaway. Ang kaluluwa, ang puso mo, my heart shall not fear. Bakit? Hindi ka magtakot. Kasi meron kang blessed assurance. Alam mo, you're a part of God. Alam mo, kaluluwa mo ay attribute ng Diyos. Yes. You cannot be lost. Hindi ka mawawala. Kung paano kasi pag sinabi mo mawawala ka, paano nawawala din ng Diyos? Hindi pwede. Tama? Because you're a part of God. You cannot be lost. You are as eternal as God is eternal.
Kaya, bakit ka matatakot? Maski napapaligiran ka na ng kaaway, you have a revelation in your heart na hindi ka pababayaan ng Diyos. I will never leave you, nor will I forsake you. It has to be a revelation. Alam mo, pag hindi reveal sa'yo, naku, pag nakita mo ang dami ng problema, ang dami na napaligid sa'yo, parang nakadagan ng buong mundo sa'yo, parang manghihina ka na. Tama! Kung reveal sa'yo yan, mas ganong gawin ng kaaway. I tell you. Hallelujah. You have a revelation. Amen. Hindi ka matatakot sa kaaway. Kanino ka lang matatakot? Sa Diyos. Because the fear of the Lord is what? It's the beginning of wisdom. Amen. Aakyat yung takot mo sa Diyos, aakyat din sa wisdom mo sa Spirit, and it now comes to a light. Nagdiliwanag lalo na. Para ang kaaway, when the light comes, then the darkness will flee. Kaaway. Oh, wala. But look at this first 2, 3 verses. It talks about yung situation natin dito sa huling araw. Tama. Kasi ang kaaway, alam niya, alam niya, his time is short. Revelation chapter 12, tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang Revelation 12. Hallelujah. Yung babae, Glory. sino kaya itong babae? Church. Na may with the sun, verse 1, and the moon under her feet, and the sun, ay nabisan siya sa araw, at meron sa ulo niya 12 stars. The church. The bride. Sino ba itong babae? Babae lagi larawan na Church. So it was first, sabi ng prophet, it's the Orthodox Church sa Old Testament. Na kapatid. Then he talks about the natural, that is Mary, to the spiritual, it is the bride. Dahil yung buwan, which represents the law, ay nasa ilalim natin. Amen. At tayo ay nabihisan na rin ng glory. Kaya mo, ang damit ba natin at ang damit ng Panginoon ay parehas? Clothed with the sun. Yes. Amen. See? Tingnan mo ang glory ng ating Panginoon. Mukha niya ay parang nagsinag kagaya ng araw. Amen. See? We're reflecting, mga kapatid. Praise God. The glory of the S-U-N, the S-O-N rather. Amen. Praise God. A wonder in heaven. Traveling with a child in birth. Kaya ang prophet nag-preach ng birth pains. Yes. Tama. Bago maisilang yan, mga kapatid, talagang sangkatunda. Subok. Nahirap din. Traveling in pain to be delivered. Alam mo, ang pain natin ay to be delivered ay etong katawan na ito. Dito lang ang may pain. Of course, in your soul, when you're being delivered, sabi ng prophet, it's a lot of mess. Nakita mo yung natural na kapanganakan ng isang babae. Paglabas siya, parang very messy, di ba? Nandiyan ang tubig, nandiyan ang dugo, nandiyan lahat, very messy. Amen? So every birth, sabi niya, lahat ng klaseng kapanganakan ay lagi very messy. Amen? Spiritual birth, messy din. Mga kapatid, i-birth mo itong katawan, very messy. Kasi itong katawan, subject na mga kapatid, hindi mo masalubong yung promise. Okay, let's read this quote. Sabi niya, And okay, sabi dito message niya, let me get the title. all right. Sorry. Mali pala. Kaya pala hindi mo makita. Okay, in the Bible. Okay. Ito lang ang message. Okay.
The act. Hal. Okay. Sa message niya, ang nag-isip, private ng message. Okay, dito. Question and answer. Sabi dito, tungkol kay Abraham. Before the promised son could come to Sarah and Abraham. Tanda natin, tayo ay nabubuhay sa isang panahon kagaya ni Abraham and Sarah, right? Right. Nag-abang sila ng isang anak na dumating sa kanilang buhay. Before the promised son could come to Sarah, before the promise may be, yep. Anong kailangan gawin ng Diyos sa kanila? She could not have the baby. Yung puso niya, too old. Amen? Pero mo 90 years old, magle-labor. Alam ko lang kung kaya pa ng babae 90 years old mag-labor. Hindi na kaya. Mag-heart attack na yan. Di ba? Her heart, too old to start labor. Ano nangyari? Ano ginawa ng Diyos? Parang gano'n sila anak. God had to change her back to a young woman. Ano pa totoo na binago siya naging ba? Kasi yung isang binatang hari, si Abimelech, nung nakita si Sarah, nag-love at first sight, isipin niya. Sobrang ganda kasi si Sarah. Kaya talaga binago ng Diyos. Totoo, binago ng Diyos. Paano nang binata, mag-i-love sa isang 90-year-old? Sabi talaga binago. Itsura ni Sarah naging bata. A young woman. Ginawa rin ba kay Abraham? Yes. Kasi his body was as good as dead. Kaya kailangan baguhin. He had to change their body in order to receive the promised son. Tayo, ngayon, we cannot receive the promised son that's promised to us sa mga katawan na ito. Kasi itong katawan na these bodies are sin. Amen. Itong katawan ay tinawag kasalanan. Itong katawan tinawag din na pest house. Bahay ng peste. Kaya maski anong gawin mo, kagandahan, spoiling mo to, bihisan mo man maganda, pulbusan mo, lahat ng klaseng makeup pa mo and all these things, mga kapatid, tandaan mo, bahay pa rin ng peste yan. Tama? Pag binrake down mo yan sa element, 16 element, yung halaga ng chemical na 16 element, pag binenta mo, mga kapatid, sabi ng prophet, mga makano, 50 cents. Dollar naman yan. Kaya times mo ng 52. Magkano yan? 25 pesos. 5 pesos na. Ang halaga ng katawan mo, pag binrake down mo ng katawan, at binrake down mo ng chemical, tapos sinispoil natin ito. Kung natin spoil hindi masyado ang katawan na ito. Huwag natin ibigay, ibig sabihin yung sunod-sunuran tayo sa katawan. Sabi ng katawan, matulog ka ulit. Kasi Sunday morning naman, gising ka agad. Huwag ka magpatalo. Ang sarap matulog pag Sunday, di ba? Kaninong daya yan? Pero sindihan mo ng liwanag ka, biglang gigising ka. Tama? Kung may nag-quicken sa spirit mo, may nag-quicken sa soul, hindi ka magpadaya sa katawan mo na yan na may sticky nature.
Di ba? See? Kasi itong sticky nature, oh, type mo nga, sticky. And, alright. Sticky. Tapos itab mo, nature. Isang quote lang yan. Sticky, nature. Ano, may... Sige, taas mo konti. Tingnan mo, itong katawan na ito. Paano mo gawin itong cacklebur? Gawin mo isang trigo. Imposible. Liban kung ano? Na-change ang soul. Ibig sabihin, ano? Ito yung changing ng soul. The only way, kasi nasa loob ng cacklebur, ito cacklebur to. Itong katawan. Cacklebur. Maraming tusok-tusok. Di ba? Maraming thorn in the flesh. Kaya cacklebur, thorn in the flesh. Nakabatid. Ano nangyari sa loob? Ay mina-transmit mula sa buhay ang na galing sa wheat. Na wheat life ay nilagay sa loob ng cacklebur. Kaya pag nilibing mo yung cacklebur, anong uus mo? Ang uus mo ay anong trigo na. Kasi bakit? Kasi nilagay na isang buhay ng trigo sa loob ng cacklebur. And ang life ng cacklebur, anong ginawa? Yung nature na yan, inalis. Changing of the soul yan. Taken out. Pero tingnan mo, yung katawan niya, the nature of the cacklebur, yung palabas, is still sticky. Amen? And it will be, lagi ganyan, hanggang yung bagong buhay sa loob ay fully developed out of the ground. Ano yan? Resurrection or rapture. Pag na body change na and raise up again, then pag lumabas, ano yan? Cacklebur pa rin? Hindi na siya cacklebur. Kundi ano na, trigo na siya. Pero habang nandito tayo sa lupa, in, here on earth, and in and out of the earth, a cacklebur, it's still sticky. Alam mo yung nature ng cacklebur? Itong katawan natin, ito na lagi natin in-exploit. Gusto umayon talaga sa sanlibutan na ito. Bakit? Kasi ang element niya, 16 element, ay galing dyan. Kaya lagi siya umaayon. Gusto niya umayon sa mga earthly, carnal things. Kaya nga tinumang cacklebur, kaya bakit sinabi sticky? Lagi dumidikit. Ibig sabihin, di ba? Yung sticky, dumidikit. Tama? Oo. Kaya pag idilapit mo siya sa mga flashing red light, ay didikit siya agad. Mahilig siya doon. Idikit mo siya doon sa mga bisyo-bisyo, ay didikit siya. Amen? Idikit mo siya sa mga, yung mga mahilig sa mga magaganda, mga damit, mga passion list, ay didikit din siya doon. Magiging ganyan din siya kasi stick siya ng stick na sticky. Ilayo mo sarili mo dyan. Tama? And sticky nature mo. And as long as you're in this life, alam mo naman yan, sticky yan, hindi dapat may wisdom tayo. Tama. Gamitin natin wisdom. Yung liwanag na nandun sa spirit realm natin. Para God calls for what? Total separation. Kasi kung sumisindi na yung liwanag, ang darkness talaga, lalayo talaga. Darkness will flee. Pero habang nandito at alam natin sticky yung nature na yan, huwag mo na siyang spoilin. Alam mo naman na mahilig siya, sumang-ayon dito. Amen? Sumang-ayon dyan, dikit dito, dikit dyan. Mga kapatid, huwag mo ayon. Remember, we're talking about the rapture. We're talking about itong text bilang mensahe at text ng prophet para pangaralan tayo tungkol sa pag-agaw. See, tanda natin, you will always have a carnal nature na lagi bibigyan ka ng problema habang ka nabubuhay dito as long as you live. Pero yung loob mo, tandaan mo, loob mo, you're born again, loob mo, you're an attribute of God, loob mo, your soul is a part of God. Remember that and have the confidence. Mas anong gawin ng kaaway, mga kapatid, sa'yo, hindi ka matatakot. Alright. Amen. Mas anong gera doon sa spirit mo, may kumpiyansa ka pa rin. You will have the confidence. Because alam mo, dito sa huling araw, ang gera ay doble, triple.
Akala natin yung mga panahon ng mga banal doon sa ancient Smyrna, yun ang matinding gera. Dahil martyrdom sila, pinapakamatay sila. Mga kapatid, tanda natin. Ha? Sila ay nabuhay sa isang panahon na talaga ang Panginoon binigyan sila ng grace kasi nandiyan ang spirit ng ng Panginoon, living creature, living beast. Ay anointing ng kuyang baka. Ay talaga pusa, talaga nila binibigay ang buhay nila. Sabi ni Pablo, to live is Christ, but to die is gain. Amen. Amen. They love not their life unto death. Amen? Kasi bakit? Kasi itinuring nila isang napakalaking karangalan mamatay kay Kristo. Alam mo bakit? Kasi reveal sa kanila ang kamatayan. At kung reveal sa kanila ang kamatayan, higit pa dapat lalo sa atin? Higit pa dapat. Kasi a prophet came at pinahintulong ng Diyos tumawid to go beyond the curtain of time para ibalik dito, parang si Joshua, para ikwento sa atin ano ba yung nasa kabila ng Jordan. And Jordan means what? Jordan means death. Kaya tumawid siya, bumalik para ikwento sa atin ano kalagayan ng mga banda na nandun sa kabila na naghihintay. Amen. At ni-reveal sa atin na alam mo, ang buhay natin na ito ay hindi natatapos sa kamatayan. Amen? This life does not end in death. Kasi itong buhay dito sa mundo na ito ay ito ay isang negatibo lang. Amen? At ito'y madedevelop lang sa positive pag ito ay nakatawid na. Amen? At nandyan sa kabila ay may naghihintay. Kaya tingnan mo, ang buong verse natin ngayon, mga kapatid, as we go on down into the few verses in Psalms chapter 27. Tingnan mo ang verse 4. Ito lang ang desire ni Haring David. That I will seek after. Ano sabi ng ating Panginoon? Ano ba dapat isik natin? Sabi ng awit, seek ye first. Kingdom of God. Tama. Matthew 6. And all these things shall be added unto you. Kung alam natin, ano dapat unahin natin? Seek ye first. Unahin natin lagi. Kaharian ng Diyos. One thing that I will seek after, ito lang ang hinahanap lagi ni Haring David. That I may dwell in the house of the Lord. Tingnan mo. All the days of my life. Lahat ng araw ng buhay niya. Ang tanong, ang tinutukoy kaya ng buhay ni Haring David, yung buhay niya rito sa mundo. Buhay niya sa mundo. Buhay niya dito sa mundo at buhay natin dito sa mundo ay meron katapusan. Pag itong 16th element lang ang tinutukoy natin ng buhay. Kasi lahat ng tao may appointment tayo sa ayaw gusto. It is appointed unto man once to die. And after that, that's judgment. Okay? Kaya mas anong gawin natin? Mga kapatid. Pag itong buhay lang ang tinitingnan mo, wala kang katiyakan sa 16th element na buhay na ito. Tama? Amen. Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon at ingatan tayo, tama. Paggising mo sa umaga, paglabas mo sa bahay, hindi mo tiyak na makauwi ka. Amen. Tama? Bakit? Kasi ito lang ang inaatupag mo. Ito lang ang binibigyan mo halaga. Itong 16th element na buhay. Kaya huwag natin isipin na porque bata pa ako, young people pa ako, lakas pa ako, lakas pa. Amen? Huwag ka magkumpiyansa dyan sa lakas natin. Amen? Kasi alam mo, pag kumatok yung bisita na kamatayan, hindi pipiliin yung oras at edad mo. Tama! Wala. Huwag ka magkumpiyansa dyan. Pero nga dyan, napakalakas pa. Binata in this prime. Amen. Dalaga, napakalakas pa, napakaganda pa. Pagkabati. Kumain lang. Nakaupo sa isang gawain.
Pero pwede ba pagkatapos, bago pa matapos ang gawain ay ano na, mawala? Pwede. Bakit? Kasi ang buhay natin, hindi natin hawak. Tama. Ang buhay natin ay nahawak sa kamay ng Diyos. Amen. Kung tapos na ang yung tour of duty, tawag natin tour of duty dito sa buhay. Kung tapos na yung tour of duty, di ba parang ka nasa gera? Di ba? Pag pinadala ka sa gera, tapos na yung tour of duty, ano gagawin sa sundalo? Pauwi na. Tama? Ay kung tapos na yung tour of duty natin dito sa mundo, sa gera na ito, tapos na. At nakita ng Panginoon na pagod ka na. At nakita ng Panginoon na ano, ay nagtagumpay naman na eh. Oh, lahat ng kanyang mission ay tinapos na rin niya. Ano gagawin ng Panginoon sa'yo? Sabi ng Panginoon, ay, anak ko, ano na, magpahinga ka na, umuwi ka na. Yan bang ginawa sa propeta natin? Ginawa yan sa propeta natin. Tapos na ang kanyang tour of duty. Pinauwi. Sa Apostoles Pablo, grabe ba yung binaka niya? Grabe yung binaka niya. Diba? Ilang beses ba siyang pinalo? Nakita niyo ba? Basahin natin yung dinaanan ni Pablo na pagsubok niya habang siya ay nagigera dito sa mundo na ito. Yan nga. Corinthians. And Praise be the name of God. Hallelujah. Glory. Saan na ito? Let me look for that quote verse. There used to be a time, alam ko makalata na ito, habang tumatanda, namawala. Okay, let me see. Okay. 2 Corinthians 11. Umpisa natin. Tingnan mo ang revelation ni Paul. glory. Sabi niya, chapter 11. Umpisa natin. Sa verse 16. I say again, let no man think me as a fool. Ano kasi karamihan ng mga tao, ang tingin sa atin, parang tayo mamamang. Diba? The way that you act, the way you dress, ano, yung people, pag nakikita kayo na gano'n, parang tayong mga losyang. Diba? Haba ng buhok na, haba ng palda, tutuyain ka talaga. Magiging, parang magiging report, tutuyain ka. Pero sabihin pa, let no man think me as a fool. Otherwise, yet, as a fool. Ano opinion na ako kung di nyo ano? Kasi hindi ako makaayon, hindi ako magbabago para sa inyo. Amen? Tanggapin nyo na. Pagtingin nyo sa akin ay magmamay. Sige. That I may ano. Sabi niya. Pero alam mo, maski ganyan si Pablo. Sabi niya, magyabang din ako konti sa inyo. Alam mo, pinagyabang niya ay hindi sarili niya. Ang pinagyabang niya ay yung si Kristo na nasa kanya. Amen? Amen. I may boast myself a little. Tingnan nyo, anong pinagyabang niya? That which I speak. Sabi niya, ito ay hindi na ayon sa Panginoon kasi minsan nangyayari din sa atin yan. Na tayo ay minamaliit masyado. Diba? Tinutuya, maalala na yung propeta. Tinutuya-tuya siya ng isang pinatilo. Diba? Anong ginawa niya? Nung tinutuya-tuya siya, nung sinira yung kanyang fence, di ba? Anong ginawa ng propeta? Sabi niya, pakita ko siya na hindi mo pwede ako alipustahin. Ang ginawa niya, kasi boksiyero siya, di ba? Ay, sinuntok nga, binigyan niya ng isang tap. Bagsak.
Masubukan yung patience eh. Nung bumagsak, ay hindi pa natuwa. Binangon niya. Sinuntok niya ulit. Binagsak ulit. 2 beses. Hindi pa natuwa. Inaon pa niya. Sinuntok 3 para perfect. 3 beses niya binagsak. Boxing yun eh. Medyo mata-mata pa siya. Eh, young people lang yun. Sabi niya, para matuto ka, hindi mo kung pwede ganun. Pero pagkatapos niya sinuntok, humingi naman ang tawa. Pag dumating ang anointing na ganun sa inyo, okay lang, pero tandaan niyo, humingi kayo ng tawa. Amen. Para hindi mag-isod sa inyo. Right? Eh, Pablo din, nagyabang eh. Pero sabi niya, kung ako'y magsalita, ito hindi, pero ito ay kamangmangan, pero itong confidence ang pagyayabang. Kasi meron siyang talagang hinahawakan. Kasi may testimony siya. Eh kung wala kang testimony, ano iyayabang mo sa kaaway? Tawanan ka lang ng kaaway. Tama? Pero meron siya talaga ipagyabang. Sabi niya, kung gusto niya naman lang ang pag-usapan natin that many glory after the flesh, tingnan na natin. Kung kayanin niyo ba ito, I will glory also. Sige nga, magbilangan tayo. Amen? Tingnan nyo. Una, verse 19. Kayo, you suffer fools gladly, mga mangmang. Inaayunan nyo. Seeing kayo are wise. Akala nyo, napakatalino nyo. If you suffer, kung nagtitis kayo. If a man bring you into bondage, inalipin kayo. If a man devour you, if a man take of you, kinuha sa inyo, ninakaw sa inyo. If a man exalt himself, tinaas ang sarili niya. If a man smite you on the face, yun ang gagawin talaga ng kaaway. Ano tawag dito? Ite-take advantage ka talaga. Akit mo, di mo ako tapos na sige. Ito mo ginagawa ng mga tao. Alpinin ka, i-devour ka talaga. Ano sa Tagalog? Devour you? Lalamunin ka. Kukunin lahat sa iyo. Amen? Take of you. Amen? See? Alala ko tuloy matuto ni Boy Jerry. O yung mga magnanakaw. Ilang beses ninakawan sila doon sa tindahan nila. 3. Perfect talaga. 3. Kulang na lang. Nilimas. Kapit-bahay lang pala. Yung pala kapit-bahay. Talagang gagawin ng kaaway yan. Take of you. Tapos sila pang malaki. Tama. Boy Jerry. They exalt themselves. Sila pang mayabang. Smite you. Sila pang gusto magdemanda. Baligtad. Baligtad tayo mundo. Pero sabi ni Pablo, I speak concerning reproach as though we have been weak. However, whensoever any is bold, kung matatapang kayo, sige, matapang din ako. Kaya sabi pa sa matapang, maging matapang. Sa mahina, maging mahina ka. As many as bold, I am bold also para hindi nyo isipin na pwede nyo akong api-apihin at mag-alipusta kayo. Bakit? Sila, Hudyo, Hebrew. Hebrew sila, Hebrew din ako. Israelita sila, ako rin. Bini ni Abraham, ako rin. Diba? Nagyabang na si Pablo eh. Alam mo kayo lang, ako din. Mga ministro ni Kristo, maraming dyan, porque minister sila. Sabi niya, ay ako higit. Hindi siya magpatalo. Ako higit sa pagpapagal. Higit pa. Kaya pag pinag-usapan yung pagpapagal, ako minsan pag inusisa ko sarili ko, parang nahiya ko sa kayo. Kulang na kulang pa yung pagpapagal. Yung propeta, naramdaman din niya. Yung nangaral siya, anong message ba yan? 55 years old na, halos patapos na yung ministry niya. Hindi niya alam yun, pero sabi niya, 55 ka na. Pero umikot na ng ilang beses sa mundo, pero naramdaman niya, parang wala ka pang nagagawa. Nire-review na sarili, parang wala ka pang nagagawa sa Panginoon. Kung may gagawin ka, tapos umpisa mo lang. Bino mo. Ilang beses na umikot ng buong mundo. Wala pong nagawa. Parang naramdaman niya, walang magawa. Ay, kaya kaya. Naikutan na ba natin ang kapitbahay natin, mga natin sa buhay, yung kaya lang natin ikutan, yung barangay, naikutan ba natin?
buong mundo na ikutan niya 7 beses. Ang naramdaman niya, kulang pa. Si Pablo, ilang beses na umikot, missionary trip. Alam mo, sa panahon nila, mag-missionary trip ka. Aabot ng 1 taon bago ka makabalik. O 2 taon kasi barko lang ang sakay. Ngayon, aeroplano lang, sandali lang, makabalik ka na. Tama? Sila ba ministro ni Kristo? Ako, higit. Pagpapagal ay mas madami. Ay, pag-usapan natin yung mga stripes, yung mga talagang pinalo, nung nahuli, pinalo. Wala nang sukat, sabi ni Pablo. Nakulong, pag-usapan natin, nakulong ka na ba? In prison? Sabi, higit pa ako more frequent. Extra kamatayan, sa yung mabigit na kamatayan, ay madalas. Nala nyo, di ba? Siya kinulong, di ba? Sa prison. Di ba? Habang nakakulong sa prison. Di ba? Ano ginagawa ni Pablo? Nagpupuri pa, nag-aawitan pa, nakabartolina. Hindi makapalakpak. Diba? Gano'n ba? Sige pa rin. Nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. In prison more often, in death of. Sa mga Hudyo, ilang beses siya pinalo? 40. Tayo ba napalo na? Ang kay Kristo. Ibang klaseng palo siguro, baka palo dahil matitigas sa ulo. Si Pablo pinalo dahil sa paglilingkod sa Diyos. Ilang beses siya pinalo ng mga 2x2 o 3x3. 3 beses. Ilang beses binato? Minsan binato. Ilang beses dahil sa missionary trip. Niya nakasakay sa barko ay na-shipwreck ang barko. 3 beses na-shipwreck siya. Buti, kung shipwreck ay ngayong panahon, hindi ka na magbabarko, mag-aeroplano. O, di ba? And night and a day, nandun siya sa kalagitnaan ng dagat in the deep. Sa paghahayong journey, napakadalas sa panganib sa tubig, nasa barko, nasa gitna ng dagat. Sa panganib sa lupa, nandiyan naman magnanakaw, di ba? Biyahe ka, magnanakaw. Imperious, sarili niyang kababayan. Imperious, mga unbeliever. Maski sa pumunta, panganib sa syudad, panganib sa ilang, alam mo, nasa ilang may panganib din. Meron nandiyan mga leon, nandiyan kung ano, mga babangis tayo. Sinuhin mo. Grabe pagpapagal. Sa dagat. Ito yung pinaka-delikadong panganib sa mga pulaan kapatiran. Harap-harapan, ang ganda ng tingin sa iyo, ang ganda ng pero sa likod, sinisiraan ka pala. Ano ba, bulaan? Yan ang pinaka-mapanganib. Tama? Akala mo, kapatid mo, tiwala ka, yung pala sa likod mo, sinisiraan ka, yung pala, may ibang motibo, yung pala, ganyan. Amen? Ayan. Sa pagod in weariness. Huwag kayong mag-isip, pag Sunday morning, pagod na yung katawan mo, ano magawa mo sa Panginoon? Pag-inventaryo nga kayo. In weariness. Glory. May pagod kasi ang katawan. Sabi ni katawan, umiga ka pa naman 1 oras, maaga pa naman. Si Pablo kaya may ganun na klaseng comfort, in weariness, at yung hindi lang sakit ng katawan, painfulness, naramdaman ni Pablo. Amen? In weariness, in painfulness, in watching, often laging nakabantay, parang sundalo ka. Alam mo, sundalo ka. Diba? Old Testament, pag sundalo, mga tao, sinabi ng Panginoon pag yan umihip yung makaka, takbo na, lakad na kayo kasi tumatakbo na yung haligin apoy o haligin, haligin ulan. Wala nang panahon na yung iba kasi dahan pa, gigising, maligo, mag-toothbrush, na nakaiwanan ka. Amen? Kasi na laging handa. Ang bride ba laging handa? Amen. Kasi ang kaaway, dadating, hindi naman mag-a-announce ang kaaway, oy, dadating ako bukas, ganun na oras na. Hindi. Pagdating niya, unexpected ka, lagi kang handa. Gera to lagi. Amen? Kaya alam mo kung sila, lagi nakasuot yung sapatos sila, natutulog nakasuot. Kaya sa sapatos natin ay the gospel, be shot with the gospel of what? Doon sa Mumba letter. Yung armor, yung paa, with the gospel, lagi handa ka. Amen?
Lagi nasa kamay yung yung tabak ng salita ng Diyos, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen? Amen. Kaya laging handa, laging nagbabantay. Amen. In hunger. Mga kapatid, nalipasan lang ng isang araw na hindi kumain, ayaw na. Sa nasa mission, kung nasa mission ka, mga kapatid, kung ano lang nilatag sa'yo. Pag walang nilatag sa'yo, masalamat ka pa rin, plastic ka mo. Pag meron, di salamat. Amen. Ano kung nasa mission ka, hindi na pwedeng maging tawag dito, maghanap pa ng comfort ng di ba? Kung ano meron doon sa pinuntan. Nakatulog na ba kayo nang nakahiga kayo doon sa isang kawayan lang? Ano kung mga tulog sa... Ako nakatulog sa isang kawayan lang, doon ako sa dito. Wala ko tulog na din, kawayan. Kasi ka pa. Pinabalansin mo sarili mo, ang sakit ang katawan. Pero sige lang, kasi yun lang ang higaan eh. Kung hindi, sa sahig. Yan yun. Sahig, wala naman sapin. Atis, kawayan lang. Amen. Sakit ng katawan, pagod, watching, hunger. Amen. Wala makain, sige lang. Wala mainom. Nakainom na ba kayo? Ang tubig ay kulay Akala mo may gatas na. Pero ang kanilang purifier ay Sabi, nakalimutan ko, nasa tabing langit. Ang kanilang purifier ay buhangin din. Ipapasok mo na yung kulay na tubig na parang may gatas. Paglabas mo, malinis na. Yun na lang. Wala naman. Wala ka. Alayin sa syudad, hindi ka makabili ng purified. Ay, inom, sige lang. Kaya malakas ang faith mo. Kailangan tiyan mo, missionary tiyan din. Kasi nagpasagal eh. Hindi ka naman pwede magreklamo. Tama? Hindi lang yun. Kaya lang pagpunta doon, mayroon ka rin baon. Kasi kung wala silang panggastos, obligado mong gastusan. Kaya doon na pupunta ang mga mission fund nyo. Amen? In hunger, in thirst, fasting, wala makain na, sige lang. In cold, wala kasuot, in nakedness. Ayun ang mga pagpapagal. Beside those things na dito panlabas sa katawan, yung araw-araw pa, the care ng lahat mga kapatiran, inaalala niya si brother ganun, si brother sister, yung church dito, church dyan, mga pinagpagalan niya, mga churches, kasi bakit apostle si Pablo. Amen? Amen. Ano na kayo mga kapatiran dyan, sa isa-isa niya lahat, sa Efeso, sa Thessalonica, mga tiniyuan niya, mga sa Corinth, mga ganyan, kilala pa niya lahat na sinulatan niya. Di ba sinulatan niya lahat yan? Amen? Sa Colossae, lahat yan, naalala niya, the care of all the churches. Nakaatang sa kanya ba? Amen. Kaya tayo nga, ano lang nakaatang sa atin? Kung padre ng pamilya, nakaatang lang sa'yo, pamilya mo. Amen? See? Kung pastor ka, nakaatang lang sa'yo, ay yung local church. Eh siya, ang dami yung churches. Kaya kung magre-reklamo tayo, baka magreklamo, isipin mo muna yung mga iba. Tingnan mo, ang ginawa ni Pablo sa pagpapagal, bago tayo magreklamo. Amen? Ngayon, malakas ba siya? Sa gitna ng lahat. Sino yung mahina? Sino mahina? Who is weak? Siguro, pag mahina-hina ang faith niya, ay, mahina na, wala na, matagal na nang sumuko sa Pablo. Amen? So sabi niya, who is weak? Sabi niya, agad. Who is offended? Sino natitison? Sabi niya, ako. Hindi ako masulong. Mas ganun gawin na kaaway. Amen? Hindi ako masulong. Amen? Pagdating sa pagpapagal, hindi ako matisod. Kasi ang kaaway, lahat gagawin para matisod ka. Tama? Lahat gagawin. Sa kapatiran, sa mamahal sa buhay, konting nalipasan na nagpagkain, nawalan na ng budget, yung kaldero nakataob kasi walang maisaing, walang ulam, ay tisod na, ayaw na maglingkod, ayaw na magpagaling. Pagsubok lang yan, mga kapatid. Amen? I am more than conqueror. Glory. Kasi kung si Kristo ay kakampi mo, if Christ is with you, sino ang magiging kaaway mo, nakakayanin ka? Kayanin ka, wala. I'm more than conqueror. Amen. My God will supply all my needs according to His riches and glory. Amen? Walang magawa ang kaaway.
why, mga kapatid? Nandito tayo sa rapture age. Nandito tayo sa bride age. Mga kapatid, hallelujah. Ang sabi ni Haring David, ito lang ang hinahangad ko. Amen. One thing have I desire that I will seek after. Amen. Psalms 27:8. Ano? That I may, ano sabi dito? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Buong buhay ko. Tanda natin ang buhay ay hindi po nagtatapos dito. Yes, amen. Ang house of the Lord, oh, well, I will go into that, but I don't have time. Next Sunday, by the grace of God, I want to go into the house of the Lord. Tingnan natin, ano ang tinutumbok ni Apostoles ni Haring David at ng prophet natin patungkol sa bahay ng Panginoon. Of course, ang unang bahay nito, I will just read one quote and I will close. The Bible said, ito nga, tungkol sa talata natin, I believe David said, the Bible said, I believe, the Bible said, tama. I believe, tama na ron. David, yan, isa na lang, tatlo. Said na siguro na yun, tatlo na lang. Diyan, next quote. Alam, I tell you. Sige, baba mo. Yan. I believe, David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ano ang house of the Lord? Where the people are gathered together. Is the house of the Lord. Amen? Ito ba yung bahay ng Panginoon? Amen. Pero hindi tayo magtatahan dito ng forever. May hangganan. Amen. Pero dito mag-umpisa. Yes. The house of the Lord. Alam mo bakit? Kasi dito nag-umpisa yung pagkahapon ng Diyos sa atin. Right. Judgment is the beginning of the house of the Lord. Kaya tayo napaparito, mga kapatid, para tuwirin tayo, para Alright. hatulan tayo ng Diyos. Mabuti pa, dito tayo hatulan, kaysa doon tayo hatulan. Amen? Dito tayo tuwirin, kaysa doon tayo sentensyahin. Amen? Kaya umpisa na natin. Sabi ni Haring David, ito yung I will seek after. And I may dwell in the house of the Lord. Dito na umpisa, kasi nagtitipon na tayo. Amen? We will go on next Sunday, or maybe even midweek. Amen? Kasi I try to go into a continuity even sa mga midweek services natin. Kaya pag wala kayo midweek, you will miss that. Kapatid. Kaya pagdating ulit kayo ng Sunday, sasabihin ni Pablo, ni Pastor, ay wala kasi kayo midweek. Kaya nagkaroon kayo ng gap. Amen? Well, by the grace of God, baka balikan ko, ay kung di ko balikan, nakapuwang kayo ngayon. By the grace of God. Amen? Pagdating ng midweek, at pagdating ng Sunday, pag ang attendance natin ay parehas na, then I will see a church that's really coming up into maturity. Amen? Let's all stand. The Lord bless you. Praise be the name of God. Hallelujah. Now, I have instructed our elders na bantayan muna ito. Kasi gusto ko pasapin mga young people muna for a few minutes while dismissing you all. Young people lang. Kaya kung sa puso mo, ang daramdaman mo, young people ka, ay kasama ka dito. And then, I want to talk to the young people. All the young people. Elders. Okay, na-instruction na kayo. Our deacons. And then, I have to rush up. After this, I have to rush to a meeting in the south. After lunch, anyway. Okay? Let's go to our altar call, our songs of worship and praise. Hallelujah. Praise be the name of God. Let us sing the song. Kung alam niyo yung awit na ito, yung sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God